runner-up for the highest income earner, international speaker, and a great leader and inspiration to all. Our speaker is a global marketing director none other than Chudosha Igot Jr. The screen is yours, GMD. Yay! Good morning, Ma'am Richel. Nakasurvive na talaga si Ma'am Richel. No, palakpakan natin si Ma'am Richel kasi nakasurvive siya. First time niya mag-host, no, sa workshop kasi wala na tayong kailangan natin matrain kasi wala na tayong mga siga na yung mga distributor, no? Busy-busy na sila pag Monday. Yung iba nagda-drive, yung iba nagtatrabaho na, yung iba okay lang naman kahit saan kayo ngayon. Ang importante lang, makinig kayo kahit ano nang gawin nyo dyan. No? Ang importante, meron kayong matutunan sa workshop natin ngayon. So, are you all happy today? Yes or yes? Wow. Good morning everyone. No, we are almost 100. No, ganun talaga 'yan. Marami tayo pero konti lang talagang maka-attend kasi dahil nga, no, sometimes hindi na priority yung mga trainings kasi nabibisi na tayo. But congratulations sa lahat ng mga nandito ngayon at nakikinig ngayon at alam ko talagang marami tayong matutunan at excited din ako sa sasabihin ko sa inyo. Learning natin ngayon kasi makatulong ito sa atin na for the past days or weeks, no? From Dubai until here in Jensan, kausap ko yung mga distributor, they have the same challenges, the same sila yung mga languages nila, and that's why na-create itong topic na to, no? Na-create itong topic na to. So, thank you so much sa lahat. Thank you so much sa host. Thank you so much sa Ma'am Wendell sa paggawa ng slides. And of course, nandito ako sa office. Bubukas lang ng office kasi walang susi kanina. Buti na lang. Mahina pa naman yung signal kanina. So ngayon, malakas na yung signal. And congratulations sa lahat ng mga elite leaders na pumunta ng Dubai. Yehe! Palakpakan natin sila. No? Talagang ang dami nilang pera. Pasyal sila ng pasyal, kain ng kain, kung ano yung ano nila. Pero talagang, alam mo, yung mga memories talaga, hindi yun mabayaran ng pera. Yes? Hindi mabayaran yun ng pera. Di ba? At saka, iba kasi yung trip pag distributor. Iba talaga. Kami nga, ako ilang beses na akong bumabalik-balik dyan sa siguro mga 15 times na ako pupunta ng Thailand. Pero last na punta namin sa Thailand, very exciting yung mga distributor, no? Sobrang saya ng mga distributor and hindi namin alam yung ano nila, thankfulness nila sa amin na tawag nito. Ayan, nawala ba ako? Are you there? Okay na, Yes, sir. yes. Okay, parang nawala ako ah. No, ang nakita ko sa screen ko si Ma'am Feli. Kasi Mm. nag-share si Ma'am Feli. Nag-share si Ma'am Feli. Ma'am Feli ha, huwag kang magpindot dyan kung ano pipindutin mo. Okay. So yun yung mga wins, no? And I'm so happy na naging bodyguard din ako ni Boss Sean Dibora. Kasi first time ko rin si Sean na mabanding for 8 days. No? For 8 days. Sabi nga nila, ano daw ako, third wheel. So akala ko yung third wheel, tricycle. So parang pag tricycle lang talaga ako kasi third wheel, meaning tatlong gulong. So yung pala bodyguard ako ni Sean. But remember, 'di ba? They are mga Jew sila na tao, mga Jewish, no? And they are Jewish talaga. Jewish talaga sila and I believe na pag-utusan kanila, pagkasama mo sila, pagbabanding mo sila, there is blessing. No? Talagang makakuha tayo ng blessing sa kanila. And first time ako nakakain ng Jewish food sa eroplano, no? Naka-business class kami tatlo.
first time akong kumain ng Jewish foods, no? Talagang hindi ko maintindihan yung lasa pero pinilit ko talaga. Jewish. Oh, grabe. So, yun yung alam ko maraming blessing ngayon. Yun nga, sunod-sunod na yung mga pasok, sunod-sunod na yung mga mga nangyayari, and I'm so proud and happy na talagang nakasama ko siya. No? Nakasama ko yung boss natin at na-inspire ako sa kanya. Sobrang inspire ako sa kanya. Bakit ako na-inspire sa kanya? Kasi nakabili siya ng brand new car katulad ng sasakyan ni Maktoum. 'Di ba? Kilala niyo si Maktoum, si Sheikh Maktoum, the ruler of Dubai. No? Meron siyang Brabus. Alam mo yung Brabus? Yung parang ano yan, it's a Mercedes-Benz, no? Na G-Class. Ano siya, yung pinaka high-end talaga, pinakamahal. Siguro sa atin yan, nasa mga 32 million, no? Nasa mga 32 million yan. And kabibili lang niya. Wow, talagang sabi niya sa akin, no? Pag pupunta ako sa US, no? Or either sa Canada, the drive daw ako noon. Imaginin mo yon? Gusto niyo ba yon? Okay. So, sinong na-inspire dito? Type yes pag na-inspire kayo dito. Or taas din yung mga kamay nyo pag na-inspire kayo. Tingnan ko yung mga mukha nyo dito. Walang matulog, makinig, kasi sayang yung topic natin. No? Hindi ako magagalit ngayon. Cool ako ngayon. Pero pag mayroon kayong marinig na kakaiba, take it to your heart, no? Magmuni-muni tayo. And of course, baka makatulong 'yan sa inyo, no? Last last Friday, parang takot yung mga distributor kasi nag-workshop ako. Nung nag-workshop ako, puro akala nila nagalit ako, no? Pero I'm so happy na meron silang ang ganda ng feedback nila. Thank you so much sa lahat ng mga feedback ng mga distributor. PM sila sa akin for that topic, and I'm so happy. Akala ko galit sila sa akin kasi talagang ano talaga 'yon, saksakan talaga yon sa puso, yung workshop na yon, no? At talagang nakita ko si Ma'am Joy Cosares kahapon nag-testimony. Talagang ang galing-galing na ni Ma'am Joy Cosares. Buti na lang talaga saksakin ko itong mga distributor na to para gumagagaling sila. Yes, of course. So, bakit ko ginawa itong topic na to? Kasi may naisip ako at na-experience ko ito, no? Marami kasing nagtatanong sa akin, ang daming tanong sa akin na, Sir Jun, no? Or upline, sabi nila upline. Paano ko, paano ko patrabahuin yung mga downlines ko? Mhm. Siguro naisip niya na siya lang yung nagtatrabaho, paano daw niya patrabahuin or paano niya ma-inspire, no? Paano niya ma-inspire yung mga downlines niya. So, ang title ng topic natin ngayon, meron ba tayong title? Nagawan ba ito ng title? Mm-mm. Ma'am Wendell, paki-share naman ng ano. So may tanong ba itong ko, no? There are two kinds of people na ma-meet mo dito, no? Sa business. Sa business natin. Of course, I'm talking about our business and I'm talking about network marketing. Of course, kasi yan yung natin, yan yung business natin. So ano tong two kinds of people na ma-experience natin? So kailangan lang tayo, it's about 11 o'clock. So mabilis lang tayo dito. Yung unang tao na gusto lang kumita, gusto lang pera. 'Di ba? Gusto lang pera, gusto lang nila kumita. So, pangalawa, na tao na mo dito, tao na want to succeed with the team, no? Tao na gusto lang ng pera, no? And mga tao na gusto lang din nilang mag-succeed kasama yung team. Alam nyo, wag ah, hindi ko alam kung saan kayo dito, pero wag tayong be honest, no? Be honest. Wala namang mali at tama dito sa sa pagpili dito. Pero
ikaw yung mag-identify, i-identify mo yung sarili mo kasi ang pinag-usapan dito tayo, no? Tayo. So, may mga tao na hindi sila aware. They are not aware. And marami akong nakikita na hindi sila aware. Meron naman silang puso, pero ang ano lang nila, gusto lang nilang kumita. 'Di ba? Gusto lang nilang kumita. Meron naman yung iba na gusto naman silang tumulong, pero wala silang capacity to help. That's why hindi nila nakukuha yung gusto nila. So, saan kayo dito? Want to earn or want to succeed with a team? Be honest. Be honest. So, usapang ano ito? Parang ano ito? Hindi pwedeng real talk ito, ha? Hindi ito usap-usap lang na ano. Alam niyo naman ako Recording in progress. Pag ako yung nag-topic, talagang ano tayo, totoo tayo, no? Be honest, no? Type nga kayo, be honest. Type nga kayo dyan. Sabi ni Ma'am Daisy, want to succeed with the team, be honest. Si Ma'am Daisy lang yata marunong mag-type dito. Yung iba hindi na marunong mag-type, no? Be honest, sabi ni Ma'am Philaine. Diba? Be honest. Yan, si Fatima. Si Ma'am LB. Yes. Be honest to yourself. Because walang iba na kausap ko ngayon yung sarili natin. Yun ang ano natin, no? So, be honest at sana makatulong itong topic natin, no? So, mamili kayo, no? Dito ba kayo sa gusto lang kumita or dito ba kayo sa taong gusto na maging successful with their team? O, tingnan natin, ha? Kasi baka piliin nyo yung gustong kumita, no? Or gusto nyo with their team, pero yung ginagawa hindi naman sang-ayon doon sa kung saan saan yung inisip. So, merong ano dito, question dito. Are you an inspiration in your team? Now, tanong ito sa sarili. Ano tayo? Tawag nito. Interactive workshop ito, ha? Makinig kayo. Yung iba matatakot. Pag interactive workshop, matatakot sila. I-close nila yung ano nila. I-close nila yung tawag nito. Ano bang tawag nito? Isara nila yung mukha nila, camera nila. Tapos natatakot sila. So the question is, ito. Are you an inspiration in your team? Inspirasyon ka ba sa team mo? Nai-inspire ba yung mga downlines mo? Nai-inspire ba yung mga tao sa'yo? Or kahit na hindi ka downline, di ba? Ano yun? The eye of the beholder. Ano yung kay Beauty? Gusto ko yung kay Beauty. Parang sa Bible yun. Nai-inspire ba sila sa'yo? Di ba? Nai-inspire ba sila sa ginagawa mo? So, ask yourself, kung sinabi mo kanina, tao na gustong kumita or tao na gustong maging successful with your team, I will ask you, are you an inspiration in your team? No? Inspirasyon ka ba? Sabi dito, hopefully. Hopefully. Inspirasyon ka ba? No? Inspirasyon in the sense na yung ginagawa mo na i-inspire sila. Inspirasyon na nakikita nila na kinokopya kanila. Inspirasyon in the sense na nagtitake lead ka sa kanila. No? Yan ang pinaka-importante natin ngayon. So, tingnan natin in network marketing, because inspiration is very broad. Sino ba yung magulo? Pwedeng anuhin model? Anuhin mo yung magulo, patayin mo yon. Ayun. Inspiration is broad yan na meaning. May broad na meaning yung inspiration. And of course, maraming mga distributor na hindi nila naintindihan the meaning of inspiration. Diba? The meaning of inspiration. Now, we are doing network marketing. Again. We are doing network marketing.
network marketing is different from other platform or other kinds of business. We are a networker. So network marketing in business natin. So the meaning of inspiration in network marketing refers to the driving force, tingnan nyo ito ha, that keeps your team motivated, engaged, and committed to their goals. O, tingnan nyo. That is inspiration. Di ba? That is inspiration. Again, ulitin ko ha. No? Refers to that driving force that keeps your team motivated, engaged, naging engaged, committed to their goals. Di ba? It is the emotional and psychological fuel that pushes them to take action. Di ba? The engagement, no, the motivated, the commitment, no, magiging psychological fuel yan that pushes them to take action. And during that action, maka-overcome sila ng challenges and stay consistent in the business. Okay. That is inspiration in network marketing. No? In network marketing. Now, meron akong tanong ulit dito. Mag-activity tayo. No? Activity tayo. Ask yourself again, are you inspiring? Sige nga, activity tayo ha. Are you inspiring? If yes, no, rate yourself from 1 to 10. Sige nga, activity lang tayo. Pag no ka naman, okay lang ako. Pag no ka naman, be honest. Di ba? Be honest. Kung no ka naman, okay lang. Okay lang. No? Si Minda, sabi ni Minda, no. Sige, okay lang. At sana maintindihan nyo ito. Di ba? Sabi ng iba, 5. No? So, meron nagsabi dito, si Ju, 6 daw siya. No? Si Gina, 7. Si Fatima, 4. No? 86QLPL. 5-3, my 4. No? Are you inspiring? No? So, yun lang naman ang pinaka-ano dyan eh. Sinakasagot dyan. Nai-inspire ba sila sa'yo? Di ba parang, para kasi yung, ano eh, para kasi yung, nakikita ka nila everyday, parang nagtatrabaho na saan ka bumabangon? Di ba? Saan ka bumabangon? Nai-inspire ka ba na magtrabaho? Or nai-inspire ka ba sa sarili mo? Paano ko to i-explain, no? So, are you inspiring? Now, kung hindi yan 10, 'di ba? Kung hindi yan 10, ano yung kulang? 'Di ba? Ano yung kulang? It's like ano, yung closing natin. The closing natin na pag i-rate mo yung presentation ko from 1 to 10, 1 is the lowest, 10 is the highest. Saan ka dito? Sabi niya, 8. Oh, bakit 8? Bakit hindi 10? Oh. So, I will give you time. Depende sa nagtanaw. Uy. I will give you time kung ilan yung rate nyo sa self nyo, sulat nyo, wag niyo lang isulat dito, baka mahiya kayo. Pero kung gusto niyo yung ilagay dito, okay lang. Isulat nyo, no? Ano yung kailangan mo para ma-inspire ka? Yung mga nagsasabing no kanina, be honest, be honest. Yung sasabihin mo na, sir, hindi ako inspiring talaga. Kasi maybe merong challenges. O, si Nining Lasida, 9 siya. Okay. Bakit hindi 10? Diba? Si Marisa Sanico, 5. Bakit hindi 10? O, isulat niyo yan. Ano yung kulang? Or, baka mamaya, sa pag-usapan natin, diba, na yung mga common reason bakit hindi na i-inspire yung team mo or ikaw nga hindi ka na-inspire sa sarili mo, baka makatulong itong topic na to, no? So, sulat kayo konti lang. Now, remember, as a leader in network marketing,
Your inspiration is the foundation of your team success. Ibig sabihin, pag 7 ka lang, pag 8 ka lang, pag 9 ka lang, pag 5 ka lang, madidistract yung organization mo. Hindi lalaki yung organization mo. Yes or yes? Yes, because no, as a leader in network marketing, your inspiration is the foundation of your team success. Ngayon, pinipili mo ngayon na gusto mong makatulong. Gusto mo yung number 2 kanina, di ba? Pinapili ko kayo kung saan kayo na tao, gusto lang kumita or gusto maging successful with their team. But you are not inspiring or you are not their inspiration. Paano ba ito mag-English? Di ba? Hindi ka nila inspirasyon. Walang foundation yung team success mo. Yung team, hindi maging successful sila. Di ba? So, titingnan natin yan. Kasi, bakit hindi lumalaki yung organization? Bakit hindi mo nakukuha yung gusto mo? Bakit hindi ka lumalabas yung greatness mo because you are not inspiring. Diba? Yung workshop namin nung Friday, no? That is one of the best workshop talaga na ginawa ko kasi parang sabi nila, kararating lang ni Sir Jun, nagagalit na kaagad. Siyempre, Siyempre, kasi nag-workshop kami. Meron akong tinuro. This is the step 1. Pag pagdating ko akala ko may mga magandang mga mga nangyayari. Nako, nalimutan nga nila yung step 1 namin. Wala ka makasabi. Ay, nako, hallelujah itong mga tao na to. No? So, yung workshop namin, tinanong ko sila. Ito yung tanong. O baka magiging tanong nyo rin ito sa grupo nyo. No? Ang tanong ko sa kanila, meron bang nakikita ang mga downlines mo na na-inspire pa sila sa'yo? Okay? Meron ba silang nakikita? So, talagang question mark talaga yan. But remember, inspiration is the foundation of your team success. Walang iba. Tingnan mo yung mga NMD dinala sa Dubai. Sobrang excited. Yung mga hindi nakasama ng Dubai, yung hindi mga nakasama ng Dubai, at na-inspire sila doon sa mga picture. Ako nga, nag-effort talaga akong mag-picture na maganda. Sabi ko, post kayo ng post. Post kayo ng post. Because inspiration yan para ma-inspire yung iba. Those people na na-inspire, tingnan mo, may mga ano sila kasi inisip siguro nila, gusto kong pumunta, gusto kong sumama pag nag-ano sila, hindi ako magpaiwan. So, naka-sponsor sila, naka-ano sila. But those people na nandoon talaga sa Dubai, they are very excited because na-experience nila yun. Diba? So, kung tingnan mo yung inspiration, ngayon, i-ask mo yung sarili mo, nai-inspire pa ba yung mga downlines mo? Or baka sa mukha pa lang hindi ka na ka-inspire. Ang pangit na ng itsura mo. Ang dami ko nang nakita ng mga elite na ang pangit na ng itsura nila. I tell you, no, na iba na yung itsura nila. Sabi dito, your ability to stay motivated, driven, and committed directly affects your team energy and performance. Oh, can you imagine that? Remember, your ability to stay motivated. Oh, sana maintindihan niyo ito. Driven, and committed directly affects your team energy and performance. Bakit hindi nagvo-volume? Bakit walang promotion? Alam nyo, our team is the best talaga magsiserve ng promotion. Tayo yung one of the biggest talaga tayo sa Pilipinas, yung team natin.
Pero look at that, wala nang ano, parang wala na tayong promotion. 'Di ba? Nakuni na tayo sa promotion, no? Because hindi natin alam, no? Hindi natin alam, and maybe ako din, meron din akong challenge, no? Our motivation, no? Our commitment, maka-affect yan sa energy ng organization at sa performance ng mga downlines natin. Oh. Ako nga, tinanong ko yung sarili ko. Or tinanong ko yung mga ano ko, mga leaders ko, nai-inspire pa ba kayo sa akin? Kasi hindi na lang ako mag-workshop dito. Pag hindi naman kayo nagtatrabaho, yan ang sabi ko sa kanila. Remember this again. Energy, no? Energy and performance, masisira yon pag hindi motivated yung isang leader or tayo. Okay? Tindihan natin, Entiende, Senyor? Yes, no? Sabi dito, great leaders don't just push their team. They inspire them by leading with vision, passion, and purpose. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Ito yung pag-usapan natin ngayon. Because sabi dito, great leaders, pag hindi ka pa naman great leaders, no? Doon yan, may inspire mo yung team pag ikaw yung nagli-lead with vision. Kailangan visionary ka, kailangan passionate ka, and kailangan you work with purpose. Diba? With purpose. Sometimes, meron ako tinatanong ng mga distributor, no? Meron akong tinanong. Akala ko excited siya. Akala ko okay na siya. Tinanong ko siya. No? Ang tanong ko sa kanya, ano bang tingin mo sa ginagawa mo ngayon? Or itong lifestyle business? Alam mo ano sagot niya? Sabi niya, alam mo sir, hanggang ngayon hindi ko pa alam talaga kung saan ako dito. Hindi ko pa ma-identify yung self ko. Ewan ko kung nandyan siya ngayon. Hindi pa niya ma-identify? Nako, grabe talaga. Next slides. Next slides. Rachel, dahil tagaki ko tissue dahil. Okay. No? So, common reason why your team is not inspired by you. Okay. Okay lang ba kayo? Real talk ito ha. Huwag kayong magalit. Pwede kayong mag-react. Kayo naman. Alam mo, marami ng slides na ano or marami na akong sinasabi wala talagang nagre-react. Walang nagta-type. Siguro natulala kayo diyan. Type naman kayo para may kausap naman ako dito. Interactive workshop nga ito eh. Okay po, GMD. Si Minda lang yung nag-ano. Di ba? Type naman kayo ano yung nafe-feel nyo dyan. Kasi pag sabihin ko, oh, ano ba sa tingin nyo? Na-inspire pa ba kayo? No, sa ginagawa. Alam mo, marami kayang distributor na hindi na siya na-inspire sa sarili niya. Sa mukha pa lang niya, hindi na siya inspired. Tissue po lang nga. Okay. Okay. Nagustuhan niyo yung topic? Okay kayo doon sa topic? Type kayo ng yes pag nagustuhan niyo yung topic natin. O sabihin niyo, ito naman si Sir John, nagagalit na naman to si Sir John. Okay. Common reasons why your team is not inspired by you. Okay, tingnan natin ha. Bakit hindi sila na-inspired? Common reason. Common lang naman ito, common. Pero this is an awareness kasi common nga. Number one, you are not leading by example. Tama? Yes or yes? Okay. Common naman yan. Okay lang. Okay. Diba? You are not leading by example. No? So, ano yung leading by example? Remember, people don't follow words. They follow actions. Okay. Ito talaga yung gusto ko. Meron nagpa-counsel sa akin. Kailan ba yun? Yesterday ba yun?
Parang yesterday. Pero ako kinausap. No? Sabi ko, nai-inspire pa ba yung tao sa'yo? Hmm. People don't follow words. Maraming tao na nagsasalita lang, hindi ginagawa. Hindi ginagawa. Remember, people don't follow words, they follow actions. Actions talaga. Hindi pwede na makita ka as a leader na nagsasalita ka lang, hindi mo ginagawa. Di ba? Walk the talk or lead by example. No? Leader ka, hindi ka na po-promote. Leader ka, hindi ka naman na ano, hindi ka naman, wala namang, sino bang mai-inspire dyan? Tinanong ko nga kahapon, sa workshop ko, sabi ko sa workshop ko nung Friday, wala na ditong nakabili ng car. Wala na ditong nakabili ng ano. Ano pa ang inspiration na maibigay niyo sa mga downlines? Sinong nai-inspire? And the worst thing, ito yung worst thing, makinig kayo sa worst thing, hindi na uma-attend ng RLT kasi mahal yung pamasahe. Di ba? Hindi na uma-attend ng RLT. Tingnan mo yung mga downlines mo, hindi na rin uma-attend. Why? Because you think na yung pamasahe, baggage yun, hindi mo kaya, hindi ka rin ka-inspire. Sir, yung RLT doon, parang paulit-ulit lang. Hindi mo ba alam, RLT, yan yung fuel ng business mo. Lalaki yung business mo kung ikaw, isang beses ka lang aaten ng RLT, na-struck yung heart mo, magiging global marketing director ka. Tingnan mo, hindi ka na kaya-inspire. Wala ka na nga sa RLT. The magic of our business is the system. And the system, meron siyang tawag nito, standard. Di ba? The standard doon sa system. Ano yung standard? 2-on-1, 1-on-1, home meeting, di ba? Hope, in the ISO, workshop, RLT, National Gala. Wala ka na sa standard, Chong. Wala ka na sa standard. Kasi natatakot ka. Sinong may inspire sa'yo? Ay, nako. May nakausap ako na distributor. Sabi niya sa akin, Sir, hindi lang ako ate ng RLT, magtatrabaho lang ako dito. Ewan ko sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano ko sagutin yun eh. Di ba? Hindi ka na nag-RLT. Di ba? People don't follow words. They follow action. Alam mo, if the leader tells the team to work hard, but is inconsistent, di ba? Or not putting in effort, hindi siya nag-i-effort, that team will lose motivation. Di ba? Mawawala yung motivation ng team. Kasi walang effort. Hindi consistent yung trabaho. Hindi consistent yung ginagawa. So ano yung solusyon dito? Ano yung solusyon dito? Sabi diyan, be the first to invite prospect, close deal, and train yourself. Grabe, no? Alam mo, nung inaral ko tong topic na to, parang, ano ito ha? Personal testimony itong topic, personal experience kasi ito nga ang mga problem ngayon eh. Sana makinig din yung mga taga Dubai. Taga Dubai, makinig kayo dyan. Kayo lahat, makinig kayo dyan. Ha? Ma'am Wendell, parang may slides pa yung isa. No? Be the first. Yan. Tuloy lang. Parang nabalik. Yan. If you want your team, no, sabi dyan, if you want your team
to work hard but is inconsistent, no, inconsistent, wala talaga. So, if you want your team to attend training session, make sure you are always there first. Ikaw yung mauna. Nandoon ka. Diba? Nandoon ka. Show your team that you are committed and serious about success. Kasi pag hindi ka serious doon sa success, wala mayayari. Okay? So, that's number one. You are not leading by example. Number two, you are lack of clear vision. Diba? Or leaders are lack of clear vision. But I use this, you are lack of clear vision and direction. Hindi ka sure. Diba? Hindi ka sure doon sa vision mo. Hindi ka sure doon sa direction mo. That's why, yung mga tao, sabi ko nga doon sa workshop ko, yung bulag, di ba? Yung nagdala ng bulag, bulag din. Nako, nawawala. No. Sabi dito, if the leader only talks about making money, the team won't feel connected to a bigger purpose. Yes? Tama ba? If pag ikaw yung leader, nagsasabi ka lang about making money, kumita tayo dito, kumita tayo dito. The team won't feel connected to a bigger purpose. Why? Because there is no vision. There is no direction. No? May nagpa-counsel sa akin, sabi ko, hindi ka pa nga naka-step 1, kung ano-ano lang tinuturo mo. Step 1 ka muna para mag-step 2 ka, para mag-step 3 ka. Eh sir, hindi ko alam yung step 1. Ayun lang, kasi hindi ka nagtanong. Hindi mo alam yung step 1. Diba? People need to feel they are part of something meaningful. Look at this, ha? Di ba pag na-promote ako sa experience ko, nung na-promote akong GMD, ewan ko kay si Jen siguro na-experience si Jen. Ako na-feel ko ito. Nung na-promote akong GMD, people, yan sila Joy. Yan sila Joy. Nakaabot pa yan sila Joy sa akin. Talagang sobrang saya nila. Sila pa nga yung umiyak. Sila pa yung umiyak na tinawag ako doon sa stage. Because they are part of the purpose. Pinalaki namin yung Jensen. Na feel nila, nakasali sila doon sa goal na yon. Diba? Kasi, binivisualize ko sila na ito yung mangyayari sa atin, ito yung ano sa atin. Sabi ko, yung mga ano, yung itong office natin, one day, sasakyan ko pa lang ang nagpa-park dito, pero one day, mapupuno ito na sasakyan. Magagalit itong mga tao sa paligid natin kasi ang dami-dami na nating sasakyan. And it happened. It happened. Yes or yes? Yes, of course. Diba? So anong solusyon dito? Set a clear mission for your team or clear vision of your team. Mag-set ka or goal in your team. Inspire them by showing them how this business can change their lives. Kasi akala mo lang gusto mo makatulong sa mga tao, but your work, your action does not identify you na yun ang gusto mo. Hindi naman yun ang ginagawa mo. Isip mo lang yun. Diba? Isip mo lang yun. Inspire them by showing them how this business can change their lives. No? Actually, malalim-lalim ito ng konti. Hindi ko lang ma-explain na maayos dito, no? Ewan ko kung maintindihan nyo. Ano yung mga example dito? Ano yung mga example sa lack of clear vision and direction? Meron ba example dyan, Del? Or wala? Yeah. People need to feel that they are part of the meaningful. Yes. Diba? Something meaningful. Example dyan, instead of just saying, let's
sell, example lang ito ha, let's sell and recruit, say, we are here to help people achieve financial freedom to take control of their future. Now, tatanungin ko kayo, mayroong challenge sa distributor or sa downlines mo. Hindi ko naman alam, baka hindi sila marunong magbenta. Hindi sila marunong mag-sponsor. Anong gagawin mo doon? Yung iba sasabihin nila, sir, ipapaluto ko sila. Pwede naman yun. Papaluto mo. No? But how you understand the situation na kailangan ng downlines mo. Bakit? Bakit? Kasi dinala mo yan dito eh. They don't understand and hindi nila maunawaan or hindi nila ano yung direction nila kasi ano hindi nila makita yung direction. Ewan ko ha, pag naintindihan nyo ako, sana naintindihan nyo ako. Mayroon nagtanong sa akin, sir, nag-i-STP ako, ang dami ko nang in-STP. Ang dami ko talagang in-STP, sir. Pero wala talagang nag-yes sa akin. Wala nang nag-yes. Wala nang nag-yes. Sabi ko, anong purpose mo? Bakit ka nag-STP? Sabi niya, para may sumama sa akin. Itanong mo yan. Lahat na ginagawa mo, isulat mo. Kung meron kang challenge, isulat mo yan at itanong mo yan sa upline mo. Pag hindi ka satisfied, another upline, tanungin mo yung another upline. Pag hindi ka satisfied doon sa sagot niya. No? So, kailangan yan. Kailangan natin yan makita. Okay? So, pag-lack yung vision mo, kulang ka sa vision, no? And direction, mawawala yung organization. That's why, nag-build tayo ng business, come and go lang yung distributor, leader na sana yung na-sponsor natin, pero nawawala pa rin sila. Okay, number 3. Nako, 8 pa naman ito. Number 3, sabi dyan, you are always negative or you are always complaining. Diba? Yan yung mga reason why your team is not inspired by you. Hindi sila na-inspire sa iyo. Because you are negative. You are talking negative to your downlines. Yung mga emotion mo, nafe-feel mo, isa sa... sampalin ko talaga. Sampalin nga kita. Sasabihin mo pa doon sa downlines mo, may challenge ka na nga, no? Sinama mo pa yung mga downlines mo para ka lang merong baril na binaril mo yung paa mo. You are always complaining. Do not complain to your downlines. And do not complain to your crossline. Complain to your upline. Yan ang kailangan mo. Diba? Ba? Complaining, leader or complaining. That's why. Sino may inspire sa'yo? Negative ka eh. Yung mga chismis. Sinasabi mo sa mga downlines mo, chismis. Sino may inspire sa'yo? Tingnan mo yung organization mo. It's either plateau. And once nag-plateau yung organization mo, then mamamatay yan unti-unti. Why? Because you are always negative. You are always complaining. You are always complaining. If the leader always talks about problems, blames others, and spread negativity, the team will absorb the energy. Negative yung sinasabi mo, negative yung ma-absorb ng mga distributor, mga downlines mo. Diba? Negativity, no, kills momentum and makes people doubt their potential. Leader na sana sila. Potential na mga distributor. Pero nagda-doubt sila because negativity ang sinasabi mo palagi. Hay. Ba? Solusyon. Focus on solution, not problems. Meron kang problem? Solusyon. Doon ka sa problem nagfo-focus. Be the most positive person in your group.
Ako, alam niyo, ang dami ko ding challenge. No? Pero hindi kayo makarinig noon. Ako lang, tsaka yung upline ko. Si Sean Dibora. Si Chantel. Diba? Encourage your team even when results are slow. Like for example, hindi natin nakuha yung goal. No? Ano gagawin mo doon? Hindi mo nakukuha. Sabihin mo doon sa team mo, alam mo, magaling kayo. Hindi lang natin nakukuha ngayon, pero hindi pa lumalabas yung greatness nyo. Pero alam ko magaling kayo. Hindi kung ano-ano chismis yung sasabihin. Ano bang example dito? May example ba to din? Tingnan natin yung example kung makarelate ba kayo sa example. Instead of saying, our sales are down, no? Say, we have a challenge, but I know we can overcome it if we work together. Ah, sana naintindihan niyo yung scenario, ha? That because the point that I'm going to emphasize today, no, itong number 3 na to, do not talk negative or do not always complain sa mga downlines mo. Or makarinig sila sa mga complain mo. Complainer ka kasi. Tingnan mo. Wala na, natutulog na kayo. Wala na nakinig. 114. Enjoy ba kayo? Gising pa. Gising. Wala na nga makatype, no? Mag-ano pa tayo? Mag-learning tayo? Kayo na learning dyan. Sayang yung time. Baka tapos tayo ng ano. Number 4. Number 4. Number 4, no recognition and appreciation. Tayo, parang ano tayo dito, magaling tayo dito. No recognition and appreciation. People don't just work for money. Alam nyo ba, maraming distributor na hindi kumikita. Yes or yes. Pero nandito pa rin sila. Nandito pa rin sila. Because they don't work just for money. They work for acknowledgement. Gusto nila yung acknowledgement. Alam mo yung mga trabahante ng mga tao, they like acknowledgement. They like recognition. They like appreciation. No? 10 years na sila sa office. Binigyan sila ng oven toaster. Oven toaster. Yes, if a leader never celebrates small wins, the team will feel unappreciated and lost motivation. Hi. Grabe, no? So, kailangan pala itong recognition talaga. Recognition. Very important. So, ano solusyon natin dito? Celebrate every milestone, no matter how small. Kailangan ma-celebrate natin. A simple great job or public recognition, no, can inspire someone to work, work, work harder. Ako doon, si Ma'am Beauty, meron siyang parang mga gift, no, na ibibigay niya, may mga at saka si Mitch, nakita ko sila, may mga sila. No, may mga ibibigay sila. Because ito yung mo, yung iba mahilig sila kung ano nagbibigay. That's a small recognition, no? Small recognition. So anong example? May example pa ba ito? Example dito, wala na. Okay. Number 5. No, number 5. Wag muna, number 5 muna din. Okay. You only focus on your self. You only focus on yourself. Litin ko, ha? Litin ko yan. Baka hindi kayo aware. You only focus on yourself. Some leaders only care their own rank income. Ano ko ba ito ma-explain? Yung mga nag-aabang lang ng points, hindi nagtatrabaho. Aabang ka lang ng points eh.
Hindi ka nagtatrabaho. Pag nakakita ka ng points, qualify ka. Kakita ka ng ano, I have seen plenty of distributor na nag-aabang lang ng points. Hindi naman nagtatrabaho. If the team feels, di ba, feels like they are just being used. Di ba? Tingnan mo ha, mga downlines, mga ano yan eh. Mga mga NBI yan eh. If the team feels that they are just being used, they won't feel inspired to work hard. Lakas ko ng sigaw dito eh. Ako lang mag-isa eh. Ako lang mag-isa dito. Wow, matatalino. Talino. Talino talaga. Magtrabaho ka naman. Diba? Magtrabaho ka naman. Hindi ka nagtatrabaho eh. Sino may inspire sa'yo? Nag-aabang ka lang ng points? Pera lang yung kailangan mo pala. Diba? Example dito, check on struggling team members and ask, how can I help you succeed? Yun ang magandang tanong, di ba? Nakita mo yung parang, parang hindi na makahinga na distributor. Yung organization mo, meeting mo sila. How can I help you succeed? Pwede bang ganon? Pwedeng ganon. Di ba? Kasi tayo, ano lang tayo eh. Sabi sir, self-care. Sa self-care, self-care lang muna ako. Ako muna. Ako muna. Aabang lang ako ng points. Hindi muna ako magbabiyahe, sir. Hindi muna ako gagastos ngayon. Hindi muna ako mag-RLT ngayon. Di ba? Kasi maliit pa lang yung volume ko. Tanga ka nga eh. Di ba? Alam mo, ang pagpalaki ng volume, ano ka, tatrabaho ka. Makita ka lang. Huwag kang mag-abang lang ng points mo. Huwag kang mag-abang-abang lang dyan. Makikita ka nila, hindi yan ma-inspired, mawawala yung organization mo. Number 6. 8 lang ito, 8. Number 6, no? No personal connection with the team. You don't have personal connection with the team. People don't just follow business. They follow leader. They trust and connect with. Sino bang tao na sasama sa iyo na hindi naman siya sigurado sa future mo? 'Di ba? Hindi yan siya ano talaga. So, alam mo, ang dami kayang negativity about network marketing. Hindi ba kayo nahihirapan? Ako nga, nahihirapan nga akong mag-sponsor. Every day I have prospects. Every day talaga. Every day. Makikita yan ng mga distributor pagkasama ko sila. I prospect every time. Talagang, ang hirap kaya. Mahirap din. Pero, siyempre, no, makakita talaga tayo ng taong tama. The most important thing is ikaw, consistent ka, no, sa ginagawa mo. Yung ano mo, yung ginagawa mo, pwede mong maging inspirasyon or maging testimony sa mga tao na mga downlines mo. So, how about wala ka ng personal connection with your team? Yung ikaw-ikaw na lang. Ikaw-ikaw. Bisaya ba yan? Oh. Yung mga dinala mo sa business, alam mo ba na hindi yan sila ma-inspire? Lalo na pag nakita nila, may challenge sila, may ano sila. Hindi yan sila ma-inspire. Yung nag-instant direct, nag-express direct, o nag-cumulative, or nag-sign up ng ano, hindi yan ma-inspire sa umpisa. But if you are connected with that people, at connected yan sa team mo, one day they feel nakasama sila dito. They feel the vision, di ba? They feel na meron silang purpose sa paggawa nila. Then, lalaki at lalaki sila. Di ba? If the leader is too distant, yung mga leader malayo, doesn't check in personally, the team won't feel a strong bond. Di ba? So anong solusyon dito? Take time to know your team member personally. Diba? Show them that they are not just
members, but valuable members of the team. Valuable members of the team. Ano example dyan? Instead of just messaging about the business, ask them, how are you doing? How are you doing? What is your biggest challenge right now? Anong challenge mo? Anong problema mo? Pwede ba tayo mag-usap? Di ba? So pag ganyan ka, may inspire yung team mo. Number 7. Time na tayo. Number 7. Number 7. You are inconsistent. Yan yung number 7. Inconsistent. Hindi ka tuloy-tuloy. Hindi ka tuloy-tuloy. The leader is inconsistent. If the leader starts strong but loses momentum, the team will follow. Yes or yes? Yes, of course. The team will follow. Na-lose ka ng momentum, yung leader, nawawalan ng gana. Nawawalan ng gana ang organization. So, consistency leads to lack of trust and motivation. Mawawala yung trust. Mawawala yung motivation nila. Diba? So, anong solusyon dito? Stay consistent. No? Seven tayo muna din. Stay consistent, no? In showing up, training, and support to your team. Alam mo, nung na-study ko ito, sabi ko, sige lang, tuloy lang akong mag-workshop dito. No, sa Friday kahit parang parang mahina, wala pa akong nakikita. Tuloy, 'di ba? Tuloy lang. Even Yes, when the results are slow, keep leading with passion. Keep leading with passion. Example nito, if you used to do weekly training, no, but stop, restart it again, no, and show your team that you are in track. Di ba? You are in track. Laban lang. Laban Japan. Number 8. Number 8. The leader lacks confidence and energy. Oh, wala na silang confidence and energy. A leader who is hesitant, unsure, or lacks energy will not inspire confidence in the team. Diba? Totoo hindi. Totoo talaga yan, di ba? Paghisitan. Kasi nahihiya. No? Wala nang energy. If the leader does not believe, no, in the business, the team won't believe it in it either. Of course. Of course naman. Di ba? Sino bang maniniwala? Sino bang maniniwala sa'yo? Wala ka nang energy. Hindi ka na na-promote, maliit na yung cheque mo, nawawala na yung mga downline, wala ka na sa RLT, you are not showing up sa mga events. What happened? Mawawala yung energy ng mga downlines mo. So ano solusyon? Be bold. Be bold. Alam mo noon, may story ako sa inyo, ha? Sana makinig kayo sa story ko. May story ako. Alam mo ba, na 5 times akong, sino ba yung magulo din? Okay, off yung magulo. Alam nyo ba na 5 times akong, 5 times akong nag-build ng organization? 5 times? 5 times akong, hindi ako natatakot talaga. Kasi 5 times, si Joy, na-experience yan ni Joy. 5 times ako nag-build ng organization. Build ako ng organization. GMD na ako. GMD na ako. Pero alam nyo ba, GMD na ako. Yung cheque ko, 25,000 na lang. Imaginein mo yun? Paano ka mag-present sa ladder of success? GMD more than 1 million a month. 25,000 lang yung cheque mo. Paano kaya yun? Diba? But for me, di naman nila alam, I'm bold enough. I'm confident enough. Diba? I'm very passionate.
I'm very passionate about the business. Naka-build ulit ako ng business. Diba? I speak with energy. Diba? I believe kung ano yung ginagawa ko. And I show excitement, enthusiasm. Diba? Always. Always talaga. There was a time na hindi na namin nilalagyan ng ng pera yung ladder of success. Wala na wala nang pera yung ladder of success. Kasi yung kita namin ang liit-liit. Wala nang pera yon. Pero bumalik kami doon sa original. Kasi what? Nawawala din ang mga distributor. Nawawala din sila. When we started, na talagang na-develop yung boldness sa amin, nagiging confident kami, nagiging passionate kami, excited kami, kahit wala pa. Very excited kami. Lumalaki yung organization. So, huwag kayong matakot, no? Lack of confidence, magsta-start yan sa'yo. Ikaw kasi yan. Bakit? Nakikita mo kasi yung nangyari sa'yo. So, anong gagawin mo? Kausapin mo yung right person. Go to your upline. Talk to your upline. Kuha ka ng energy. Nung wala akong energy, makinig kayo ha, yung mga hindi umaattend ng mga training. Yung wala na akong energy, at that time, ang pinaka-excited is yung Bicol. Alam mo, every month pumupunta ako ng Bicol. Wala na akong pera. Kailangan ko magtrabaho para makapamasahe ako papuntang Bicol. Hindi naman yung RLT. Hindi naman yung parang Manila na pinupuntahan natin. Bicol, from Jensen, Manila to Bicol. Bicol, Manila, Jensen. Pinupuntahan ko yan. Why? Because nandoon yung energy sa Bicol. Very excited sila. Lumalaki yung Bicol. Ako, hindi naman ako binabayaran doon. Pumupunta ako doon, nag-speak ako doon, nag-closing ako. Kasi itong mga tao na to, hindi naman sila nakakilala sa akin. Pag sa Jensen ako, parang yung mga tao, parang, wala na, si Joy, nagbinta na si Joy ng kaldero. Si LB, nag-ano na siya, tawag nito, nag-hardware. Nako, pumunta ako doon. Grabe excitement. Pag-uwi ko dito sa Jensen, tuloy-tuloy. Nabuo ko ulit yung business. Yay! It depends upon you. It depends upon you. So, alam niyo na yung common reason, di ba? Number 1, leader is not leading by example. Number 2, lack of clear vision and direction. Number 3, the leader is always negative and complainer. Di ba? Gap complain. Number 4, no recognition and appreciation. Number 5, the leader is focused only on themselves. Number 7, the leader is inconsistent. And number 8, the leader lacks of confidence and energy. So, anong solusyon? No? So, how to inspire your team? Sa how naman tayo. Paano mo ma-inspire, Sir Jun? Paano ko ma-inspire yung team ko? Merong nagtanong sa akin, literal ito na tanong. Sabi niya sa akin, Sir, paano ko mapatrabaho yung mga downlines ko? Hindi sila nagtatrabaho. Hindi sila nagtatrabaho. Paano sila nagtatrabaho? Tinanong ko siya, bakit ikaw, nagtatrabaho ka ba? Oo naman, sir. Sabi ko, nai-inspire ba sila sa trabaho mo? Yun lang, sir, hindi ko alam. So, how to inspire? Madali na lang ito. How to inspire? Now, we will talk about the how. No? Number 1, show them what's possible. Show them what's possible. Alam nyo, di ba, like ngayon, di ba? Like ngayon, meron kang ginagawa. Meron kang ginagawa, no? Like for example, ako kasi tinuturo ko talaga yung tinuturo ko yung tawag nito LLP. LLP, 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 LLP. No? Tinuturo ko yung LLP. Ano yung mangyayari pag nag-LLP ka? Imaginein mo, meron ka lang 10 na bagong LLP.
you have 16,000 pesos na cheque. 16,000 plus. Pag meron kang 100 na LLP, you have 160,000 pesos. 100 LLP. Diba? 20% yon. If you have 1,000 LLP, you have 1.6 million. Possible ba yon? Yes, of course. Possible. Ikaw din, mag-LLP ka rin. Tuturo ka naman ng LLP, hindi ka naman nag-LLP. Si LB may utang pa ko diyan na isa kasakong bugas, 5 kilos. 1 sack of rice. Si Joy, hindi ka pa nakakuha, Joy, ha? Si Rona, may utang pa ko ni Rona na 1 sack of rice. Ano yung 10? No? 1 kilos. 1 kilo? 10 kilos. So, sorry. 10 kilos, dili 5. Big, sorry, big. Okay. Okay. Number two, no? How to inspire your team. How to inspire. This is the pillar, ha? Pillar ito, the 5 pillars na ma-inspire. Sana gawin natin ito, di ba? Show them what's possible. People don't believe in words, they believe in result and action. Alam mo, di ba? In-advise ko ito sa inyo. If you have new distributor, ulitin ko ha, new distributor, make use of that distributor kasi bago yung list of people niya, kailangan ma-promote mo yung bagong distributor na yan. Kasi once na kumita yan ng malaki, madidevelop yung trust doon sa loob niya. Madidevelop yung trust. And once madidevelop yun kasi malaki yung kita niya, they started following you. Diba? Be the proof that success is possible. Kasi nakikita ka niya eh. Kumikita ka rin. Nakikita ka niya, nakabili ka ng sasakyan. Nakikita ka niya na nasa training ka. Nakakita siya sa iyo na merong something na na-change ka. Show them what's possible. Hindi sila na-inspire sa'yo kasi, hindi ko lang sabihin, kasi tamad ka. Okay, sorry. Number 2, understand their struggles. Understand their struggles. Yes, lahat tayo may struggles. Ikaw nga, may struggles ka nga. Diba? Hindi lang pera ang dahilan kung bakit may mga taong sumusuko. Hindi lang naman pera. They have problems in their family. Diba? May family problems sila. May mga challenge sila. Kung ano naman yung challenge nila. Understand their problem. Diba? Baka may problema sa pamilya, self-doubt sila. Ako nga, yung kakausap namin nung workshop, meron siyang self-doubt. Sana matulungan natin siya. Kagabi, kahapon, okay na ako, sir. Ano na ako? Clear na ako. Clear na daw siya. Pinakain lang natin ng buffet, clear na kaagad. Wala lang talagang support system. Tanungin niyo yung sarili niyo. Baka hindi na-inspire yung mga downline kasi hindi niyo sinusuportahan. Diba? Hindi niyo sinusuportahan. Bilang leader, kailangan mong maramdaman ang pinagdaanan ng team mo. Leader ka nga eh. Diba? Leader ka nga. Understand their struggles. That's number 2 pillars na mai-inspire yung mga downlines mo. Diba? Sabi dito, ano ba to? Minsan, hindi mo kailangang itulak ang tao. Kailangan mo lang silang yakapin at suportahan. Wow, ganda naman ang Tagalog dito. No? Understand their struggles. Number 3, mag-12 na. No? Recognize small wins. Lahat tayo gusto ng appreciation. Alam nyo, itong appreciation, talagang yan, malaking part yan. Malaking bagay yan. Malaking bagay. Tayo kasi maririnig natin yan palagi.
Small wins, small wins, small wins. Or nag-wins nga tayo, di ba? Pero malaking bagay yan. Malaking bagay. Kasama nga siya sa 5 pillars para ma-inspire yung tao. Lahat tayo gusto ma-appreciate ng appreciation. Di ba? People will work harder for recognition than for money. Alam nyo ba yon? May mga taong ganyan na gusto nila recognition lang than money. Gusto nila ma-recognize. Gusto nila maka-attend sa mga maka-attend sa mga ma-recognize sila sa Ang saya naman pag na-recognize ka, 'di ba? Saya-saya ha na nare-recognize ka. May mga taong ganyan. Okay? Number 4, lead with a bigger mission. That's how to inspire your team. No, the 4 pillars na sikreto dito, lead with a bigger mission, 'di ba? Alam mo yung yung totoo talaga yung sinasabi mo. Ang tunay na inspirasyon ay hindi lang pera. Ano 'yon? Ito ay purpose. Purpose. Hindi lang pera. Hindi lang pera. Maraming pera, hindi naman ayos yung pamilya nila. This is purpose. So, ano yung mission? Pag nahuhugot mo na yung heart ng distributor, then they will do the business right away. The strongest team are those who work for a bigger purpose, not just for money. Alam mo yon? Totoo ba yon? Totoo talaga yan. 'Di ba? Pag ang team talaga, 'di ba? Nag-work yan for a bigger purpose. Alam nila kung ano ito. Alam nila ang mission nila. Alam nila na naiintindihan nila ito. Alam nila yung ginagawa nila. Mag-stay yan na ng mga distributor. Lalaki yung organization mo. Because most of the people or most of the time, people work for money. Yung parang begging ka talaga for money. Talagang ka talaga for money. And then, hindi nila nakukuha yung money kasi hindi nga napiprepare yung self nila. Hindi na ayos yung self. Hindi sila nasi-shape yung self nila. Hindi nila nakuha yung money na na-discourage sila. Huminto sila. And dami-dami kong nakikita ng mga distributor. They are craving for money. That's why they are not here. No, wala na sila sa lifestyles. Padayon ang hamon sa buhay. Lead with a bigger mission. Lead with a bigger mission. Next, number 5. No? Tapos na tayo. Sana may na-impart ako sa inyo. Never stop learning and growing. Never stop learning and growing. Alam nyo, yung mga leaders, pag nag-aaral kayo, no, nagbabasa kayo ng libro, talaga nakikita kayo na active kayo, nakikita kayo na nag-i-improve kayo, talagang mai-inspire yung mga downlines natin. Diba? Never stop learning and growing. No? Ang inspiradong leader ay isang lumalago at natututo araw-araw. Learning every day. Learning every day. Ako, sasabihin ko sa inyo, parang mahilanat. Ano bang hilanat? Makalintura. Ano bang kalintura sa Tagalog? Magkasakit ako. Para magkasakit ako pag wala akong kakausapin na tao. Di ba? Pag wala akong kakausapin na tao, trangkasuhin. Araw-araw. Di ba? Meron kang kausap. Meron kang Ito nga, dapat hindi pa ako ang speaker. Sana ang next na speaker pala, i-announce ko na lang si GMD Jen. Kasi excited si GMD Jen from Dubai. Sana si GMD Jen ang magsalita ngayon. Kaso lang, hindi ko siya nasabihan. Baka magalit siya sa akin. So ako na lang muna. So in-announce ko na lang ngayon para hindi na siya makahindi. Actually, si Mitch sana ito. Pero si Mitch kasi, siya daw nung Saturday. Sige na lang. No?
Pag nagreklamo sila, ako na lang palagi mag-speaker. O, palagi kayong mapagalitan. Di ba? Never stop learning and growing. Di ba? Ang inspiradong leader, isang lumalago at natututo araw-araw. Ano? Are you growing every day? Hindi na inspire yung organization mo kasi wala ka namang wisdom. Wala kang wisdom, wala kang alam, 'di ba? When you grow, your team grows with you. Yes or yes? Yes. 'Di ba? Pag nag-grow ka, nag-grow din yung mga team mo. Tingnan mo yung mga organization na hindi nag-grow kasi hindi nag-aaral yung leader. Hindi nag-aaral, hindi nag-grow yung leader. Walang learning doon sa ginagawa niya. Walang learning talaga. 'Di ba? So, remember these 5 pillars, 'di ba? These 5 pillars on how to inspire your team, kailangan 'yan. Ngayon, before ko ito sabi dito, success is not the key to happiness. Oh. Happiness is the key to success. Yes or yes? Yes, of course. Diba? Tama, diba? Success is not the key to happiness. Maraming successful dyan, hindi naman sila happy. But happiness is the key to success. Yes, if you love what you are doing, you will be successful. You will be successful, of course. No? By Albert Schweitzer. Schweitzer ba na? Pag-pronounce na. Alam nyo ganito, na-announce na natin, makinig kayo ha, at sana makinig kayo. Grabe naman, I give my best naman. Marami ba kayong natutunan? Natututo ba kayo ngayon? No? I-type nyo nga ng type kayo ng kung natuto ka, type me na lang pag natuto ka. Type me, marami bang natutunan? Type me, type me, type me. Pag maraming natutunan, 12 o'clock na tayo. No? Alam nyo ganito, ini-introduce na natin yung business natin online. Online, ini-introduce na natin. So, yung iba nagsushow up na online. Nagsushow up na kayo online. No? So, tuloy-tuloy nyo. Tuloy-tuloy nyo. Yung mga hindi natututo, turuan nyo rin sila. Turuan nyo rin sila. Yung mga hindi natuturo, ewan ko sa inyo, paano ba ma-inspire yung mga tao sa inyo? Ako, 1 year ko na itong sinasabi. No? 1 year ko na itong sinasabi. Now, we are starting, nakita ko na, meron ng mga nag-ano ng iba, nag-view na yung iba, nag-ano na yung iba. No? So, may mga videos tayo. Mag-follow kayo dyan sa mga videos natin. Pa-follow nyo yung mga videos natin, yung June Igot. Or marami kayong matutunan dyan. At saka yung makikita nyo sa YouTube. No? May YouTube tayo na June Igot. Follow nyo kasi maganda yung mga lesson learned doon. So instead, alam nyo ba na maraming distributor na nakikinig sa ibang mga nagsasalita. Yes, they have naman. Okay naman sila. But hindi kasi natin sila ka-frequency. Like for example ito, warning lang ito. Sometimes uma-attend tayo ng mga training sa ibang group, sa ibang team. Yan yung YouTube natin. Sana makita yung YouTube, mag-subscribe kayo, mag-like kayo dyan para makita nyo. Ito, sasabihin ko lang sa inyo kasi aware lang ako dito, meron kasing distributor na nakausap ko na parang sintonado. Kung sa sintonado na yung sinasabi niya sa akin. Kasi nai-influence siya doon sa speaker na hindi naman katulad natin. No? Hindi sila katulad natin. So, pwede tayong kukuha ng mga idea lang doon, but they are not like as hindi yan katulad natin. We are a network builder. Meron namang mga networking dyan na makikita nyo na nagbablog sila, nagne-network din sila. No? Meron naman, huwag kayong masyadong magpaniwala dyan. No? Magti-training kayo. Ask muna kayo kung okay ba itong training na to. Kasi pipirahan lang kayo dyan.
hindi pa naman yan mga marunong, no? Ano pa lang yan, siguro alam-alam lang nila. Marami na rin mga distributor na may alam na, no? May mga alam na sa business. So, huwag kayong ano, kasi meron akong nakausap na sumali na siya doon. Iba na yung ano niya, no? Ang kinatakutan ko, magsa-sign up na siya doon. Di ba? Magsa-sign up na siya. So, warning yan, no? Magtitingin kayo. Kasi we are in network marketing business. Iba yung industry natin. Di ba? Sino yung mga sino yung mga ano, sino yung mga qualified talaga? Of course, 'di ba? Nakita natin kay Mendoza, no? Mga ano 'yan, mga leader talaga. June Igot, si Ma'am Jen, nag-start na si Ma'am Jen ng ano, ng mga ano si Beauty, no? Sana matuloy-tuloy na 'yan. Doon kayo attach kayo sa kanila. Once nagko-comment kayo, mas maganda para mabilis yung ano nyo, mabilis. Ako kasi restricted kasi yung account ko, dalawa talaga na account, no? Restricted yung account kasi merong nag-post sa akin, no? May nag-post na restrict yung account niya. So ano kasi siya, nag-share sa akin na restrict din yung account ko. So, para mabilis yung ano nyo, mabilis yung engagement nyo, no? No, doon para ano lang maano kayo, mag-confident kayo sa social media. Mag-ano kayo, mag-engage kayo sa mga like Peng Mendoza, mag-engage kayo diyan. Pag-comment kayo. Jun Igot, mag-comment kayo. Lahat ng mga leaders, no, na mag-comment kayo doon kasi once na nakita kayong nag-comment kayo, i-recommend ni Meta yung ano nyo, yung account nyo. So magko-comment kayo. Dapat kailangan 5 words. 5 words yung comment. No? Kailangan 5 words, hindi lang yes, okay. Kailangan 5 words. Yun kasi ang sabi ni Meta. No? So, para ma-recognize kayo. Kasi yung mga start na tayo. Kasi pag nag-start ka, mabibisi ka na. Once na nabibisi ka, pag nabisi ka, mai-inspire yung mga downlines mo. Kasi busy ka. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Alam mo ba bakit? Bakit ano? Bakit hindi na-inspire yung mga tao sa'yo? Hindi ka na busy. Or baka na busy ka sa ibang bagay. Social media is part of our growing here. Pero hindi tayo pwedeng ma-distract sa social media. No? Maraming distributor, naglalaro sila, nabuang sila dyan sa laro-laro ng cellphone, nabuang din sila doon sa na-scroll-scroll ng cellphone. No? To-do list ang solusyon dyan. Pag meron kang to-do list, no, meron lang time na magsi-cellphone ka. Hindi all the time na magsi-cellphone ka. Makilala ko yung mga distributor na nagsi-cellphone palagi. Alam niyo bakit? Kasi pag i-text mo yan kahit anong oras, reply ka agad yan. Kasi ano sila, no? Na ano sila. Once ma-distract kayo dyan sa social media, hindi nyo na magawa yung tama doon sa business. Now, tapos na po tayo. Tapos na po tayo. No? Thank you talaga. Itong topic na to, sana makatulong to sa atin. And I know marami tayong natutunan at marami tayong makukuha na lesson dito. Congratulations sa lahat. Thank you very much. And I hope na ma-inspire yung mga downlines natin. Magtatrabaho na yung mga downlines natin kasi inspire ka na distributor. And of course, makikita ko na yung mga distributor, meron na silang mga brand new car. Hindi na Wigo yung car nila. Brand new car. Meron na silang mga ipakita na mga testimony. New testimony. Wala na tayong bagong testimony. Yung mga elite natin, hindi na nakabili ng mga testimony. We are in network marketing business. And we want to inspire our organization. Pag hindi natin na-inspire yung organization natin, walang mangyari sa business natin. So, sina-challenge ko yung mga leaders, yung mga elite, no, na meron sila sanang mga bagong testimony para ma-inspire yung organization natin. We have the best organization because we build this organization by inspiration, no? Talagang binibuild natin ito for inspiration, motivation, no? Malaki yung group natin. We are one of the
biggest in the Philippines, and this coming National Gala, sana maraming promotion na madala natin kasi we are in the best team. Congratulations! Good morning sa lahat. To God be all the glory. Thank you so much, GMD June, for such an inspiring and insightful session today. No, your expertise, your insights made this workshop truly valuable. Thank you so much for that, GMD. No, so I hope may na-learn po tayong lahat. I hope may natutunan tayo ngayong araw. Siyempre, dapat meron. No, so isa sa mga nagpa-inspire and nagtatak din, nagpaiwan sa isip ko na sinabi ni GMD is yung as a leader in network marketing, no, your inspiration is the foundation of your team success. So yung ability mo para maging motivated ka and yung driven and committed ka, it directly affects your team's energy and performance. Yes or yes? Of course, yes. No? So anong gawin? Show them what's possible. Be the example of resilience and determination. Thank you so much, GMD June, for sharing your knowledge sa amin ngayong araw. And thank you also sa lahat po nang nag-join sa ating Zoom ngayon, sa ating workshop. I hope may natutunan po tayo. And I hope gamitin natin to lalo na sa ating ginagawa everyday. And para maging inspiration din po tayo sa iba. So before we end our session, let's have our closing